Simulan na natin ang nobela, Ang Siga at ang Prinsesa. Ito ay isang kwento ng dalawang pusong nagtagpo kahit magkaibang mundo ang kanilang kinabibilangan. Ngayon simulan ko na ang kwento na mainit ang hapon sa tundo, amoy tambutso, isaw at asfalto ang paligid. Mula sa kanto ng Kalye Santulan, isang lalaki ang tahimik na nakasandal sa pader, may hawak na sigarilyo pero hindi sinusindihan si Ramon Guevara o mas kilala sa lugar bilang Ram, walang hindi nakakakilala sa kanya. Pag sinabing si Ram, ang iisipin agad ng mga tao si Gamagulupikon at hindi mo dapat tinatitigan ng matagal. Pero sa totoo lang, si Ram ay isang anak na ulila sa ama at may inang may sakit sa baga, kaya kahit mukha siyang basagulero, siya rin ang nagtutusto sa bahay. Gabi siyang nagde-deliver ng yelo at panindang tinapay. Sa araw, nagbabantay ng tricycle ng tropa sa terminal para lang may kita. Hoy Ram, may event dito sa barangay. Mga taga-sosyal andito sigaw ng barkadang si Diego na pakunot noo si Ram. Mga taga-sosyal, anong ginagawa nila rito? Nagcha-charity daw yung mga estudyante sa private school. Namimigay ng goods? May prom scuff charity para mag-picture at i-post sa social media pabida. Pero sa totoo lang, curious siya at doon niya unang nakita si Isabela sa kabilang kalsada, isang van ang bumaba lumantad ang isang dalagang maputi, nakabistida at may suot na simpleng hikaw na mukhang mas mahal pa sa buong kita ni Ram sa isang linggo. Si Isabela Mendoza, anak ng real estate tycoon, nakatira sa Forbes Park. Hindi siya tumitingin sa paligid na para bang nagdudumi sa halip. Nakayuko siya tahimik at inaabot ang isang supot ng bigas sa matandang pulubi. Tinitigan siya ni Ram mula sa di kalayuan. Bakit parang iba siya? At nang mag-cruise ang mga mata nila, tila tumigil ang paligid, hindi kilig agad kundi tensyon. Iba ang mundo nila, hindi dapat sila magkakatinginan, pero naramdaman ni Ram may kakaibang lamang. Sa mata ng dalagang yun hindi awa kundi respeto. Biglang isang batang lalaki ang muntik masagasaan ng kotse habang tumatawid. Mabilis ang kilos ni Ram, tumakbo siya, hinayla ang bata, sabay sumigaw. Hoy, tumingin-tingin ka naman. Pagtingin niya si Isabela ang nasa likod ng manibela ng kotse. Hindi niya sinasadyang muntik masagasaan ang bata, takot at gulat ang nasa mukha niya. At doon sila unang nag-usap. Pasensya na, mahina ang tinig ni Isabela. Kabagay dito, matalim na sagot ni Ram lang sila. Nakita, ikaw bagay ka ba talaga? Sagot ng dalaga at ngumiti, hindi.